Ang pangalan ko ay Althea Grace Torres at sa sandaling, inilipat ko ang malinis na court file sa tapat ng mesa sa aking adoptive na ina. Nakita ko ang pagkadulas ng kanyang maskara habang namumutla ang kanyang muka. Tinawag ito ng hukom na emotional neglect, mahina akong sinabi. At hindi siya nagkakamali. Humarap ako sa aking ama, ang lalaking minsan nang nagtanong kung bakit pa nila ako itinira. At idinagdag ko, lumalabas na hindi lang biology ang gumagawa sa isang tao para maging tunay na magulang. Malasakit din. Saan kayo nanonood? I-drop ang inyong lungsod o bansa sa comments. Gusto ko malaman kung gaano kalayo umaabot ang kwentong ito. At kung naranasan nyo ng ituring na tila estrangero sa sarili ninyong pamilya, ipaalam nyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Ngayon, ibabalik ko kayo sa kung saan nagsimula ang lahat. Dapat ay isang simpleng gabi lang yon. Sinigang na hipon at espesyal na sinangag para sa kaarawan ni tatay. Walang bungga. Amoy lemon at luya ang kusina. At nanginginig ang aking mga kamay sa ibabaw ng kaldero habang sinusubukang makuha ang tamang lapot ng sabaw. Sumisitsit ang pressure cooker sa likuran ko habang umaandar ang mixer sa mababang bilis. At balisa ako gaya ng dati, sinusubukang huwag magkamali. Althea! Ang boses ni nanay ay pumutol sa hangin na may pamilyar na tono ng pangungutya. Ano ba dapat yan? Itinuro niya ang mangkok ng malabnaw na sabaw na sinusubukan kong isalba. Pinilit ko ang isang ngiti. Kailangan lang ng ilang minuto para lumapot. Tumawa siya. Malakas, matalim, malupit. Nako, sabaw na yan. Mas magaling pa si Iman sa'yo. Tumingin si tatay mula sa kanyang upuan sa kabilang dako ng silid, may hawak na bote ng beer. Hindi ba tinuruan ka na namin kung paano gawin yan ilang taon na ang nakakaraan? 12 taon ko nun, bulong ko. Sinusubukang wag kumurap. Si Eman, ang aking nakababatang kapatid, na technically ay kanilang biological na anak, ay tahimik na nakaupo sa hapag. Iginagalaw ang kanyang mga binti sa ilalim ng mesa. Namula ang kanyang mukha nang patuloy na tumawa si nanay. Seryoso, bakit ba lagi mong sinisira ang mga simpleng bagay? Hagihik ni nanay habang pinapahiran ang luha sa kanyang mga mata na tila isa akong blooper sa isang sitcom. At pagkatapos ay dumating ang pangungusap na nagpabiyak sa aking pagkatao. Mumisi si tatay sabay hagis ng tansa ng bote sa lababo. Bakit ka pa ba namin itinira? Nanahimik ang buong silid maliban sa tunog ng wall clock. Pati ang mixer ay tila huminto. Napasinghap si Eman at nanginig ang kanyang labi. Tatay, humakbang ako pabalik, pumabaliktad ang sikmura. Hindi mo talaga sinabi yon. Hindi siya sumagot. Bumalik lang sa kanyang inumin na tila wala akong halaga. Ibinagsak ko ang sandok at tumitig ng diretsyo sa aking ina na nakangiti pa rin, walang pakialam. Kailanman ay hindi ako naging kabilang dito, sabi ko. Ang boses ko ay naninginig pero sapat na lakas para mayanig ang mga plato sa lababo. At siniguro ninyong lahat na hinding-hindi ko yun malilimutan. Ate Althea, bulong ni Eman, nangingilid ang luha pero huli na ang lahat. Sinubukan ko ng sinubukan pero ito lang ang makukuha ko. Tumawa ako ng maikli at walang hininga. Iwanan niyo na ang pagkain. Magluto kayo ng sarili ninyong hapunan. Althea, huwag mong kausapin ang mga magulang mo ng ganyan. Bulyaw ni nanay. Ang boses niya ay biglang naging seryoso na tila may nilabag akong sagradong batas. Hindi ko kayo mga magulang. Sabi ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Kayo ay mga aktor lang sa isang dula
kung saan ako ang pagkakamaling sumisira sa eksena. Narinig ko ang paghikbi ni Iman habang hinubad ko ang apron at inihagis ito sa counter. Ang init mula sa kalan ay humalo sa mga luhang humahapdi sa aking mga mata habang binuksan ko ang pinto sa likod. Ang makapal na hangin ng Quezon City ay tumama sa akin na tila isang pader, malagkit at mabigat sa alinsangan ng gabi. Pero tinanggap ko ito. Hindi ako nito hinuhusgahan. Sa likuran ko, narinig ko ang pagsara ng screen door. Naglakad akong nakapaa pababa ng hagdan. Malamig ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Matagal lang lumubog ang araw, pero ang sakit ay kasing init pa rin ng apoy. Hindi ako lumingon dahil kung ginawa ko yon, baka nanatili ako. At kung nanatili ako, baka tuluyan na akong nadurog. Ang kalye sa labas ng aming bahay ay may katahimikan na nagpapadama sa iyo ng mga bagay na ayaw mong marinig, gaya ng sarili mong iniisip. Lampas 9:00 na ng gabi, pero ang alinsangan ay kumakapit sa aking balat. Nagpatuloy ako sa paglalakad, nakayakap sa sarili, ang hininga ay tila nakabara sa aking lalamunan. Isa-isang bumubukas ang mga ilaw sa kalsada. Naamoy ko ang bango ng bagong tabas na daamo at inihaw na pagkain mula sa patio ng isang kapitbahay. Mukhang normal ang lahat, mapayapa. Pero ako ay nagkakawatak-watak. Umupo ako sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang mga daliri ko ay nakabaon sa laylayan ng aking damit, habang nakatitig sa aking mga tuhod. Hindi ko pa kayang umiyak. Ang pag-iyak ay tila hinahayaan silang manalo. Pero habang tumatagal ako doon, lalong sumisikip ang aking dibdib. Nanginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa pagkain. Hindi kailanman dahil doon. Dahil iyon sa 21 taon ng pagpapaalala sa akin, sa 100 paraan na hindi talaga ako isa sa kanila. Isang panauhin sa sarili kong tahanan. Isang abalang, pinagtitiisan lang. Althea? Ang boses ay pumutol sa dilim, malumanay at pamilyar. Tumingin ako sa itaas. Si Kuya Juancho ay nakatayo sa labas ng kanyang tindahan ng libro, may hawak na mga susi at isang supot ng papel. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at may bahid ng tinta sa kanyang pisingi. Oh! Lumapit siya at tumabi sa akin sa gilid ng kalsada. Anong nangyari? Hindi ako sumagot. Umiling lang ako at naglabas ng tunog sa pagitan ng tawa at hikbi. Iniabot niya sa akin ang supot. Buko pa ito, sabi niya. Medyo nayupi na, alam mo naman, totoong pagkain. May kung anong gumaan sa akin. Tumawa ako, totoong tawa. At pagkatapos ay umiyak ako. Pangit, magulo, at humihikbi habang nakatago ang muka sa aking mga palad. Pero naghintay lang si Juancho. Hindi siya nagulat. Hindi niya pinuno ang katahimikan. Hindi siya nagtanong ng paliwanag. Nang makapagsalita na ako, bumulong ako. Sabi niya, bakit ka pa ba namin itinira? Para akong isang pagkakamali na hindi nila maibalik. Humigpit ang panga ni Juancho. Ang tatay mo? Tumango ako. At si nanay tumawa lang na parang biro lang ang lahat, na parang sidekick lang ako sa isang komedya. Nagsimulang umiyak si Eman at hindi ko na kayang manatili. Hindi ko kaya. Hindi mo naman dapat kailangang tiisin yan, sabi ni Juancho, matatag ang boses. Althea, hindi mo nararapat ang trato nila sa'yo. Kailanman. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Maamo ang mga mata, pero matapang. Inaakto nila na ang sakit mo ay abala lang para sa kanila. Hindi yun pag-ibig. Iyon ay kontrol.
Hindi mo kasalanan na napunta ka sa mga taong hindi alam kung paano pahalagahan ang isang tulad mo. Isang tulad ko. Narinig ko na yan noon mula sa mga guro, kapitbahay, kahit sa simbahan. Medyo iba siya. Tahimik. Hindi masyadong bagay. Hindi mahalaga kung gaano ko sinubukan. Laging may kulang para sa kanila. Hindi ko na nga alam kung sino ako bukod sa pagsisikap na pasayahin sila pag-amin ko. Akala ko siguro kung gagawin ko ang lahat ng tama, balang araw, ewan ko, magmamalasakit sila. May pakialam sila sa kontrol, sabi ni Juancho. Hindi sa'yo. Tinitigan ko ang bitak sa kalsada. So anong gagawin ko ngayon? Hahayaan ko lang bang tangayin ako ng agos? Hindi, sabi niya, sabay usog ng supot ng pie sa akin. Simulan mong alamin kung sino ka nang wala sila. Kung sino si Althea Grace Torres kapag walang nakatingin. Nalampasan mo na sila. Hindi yun maliit na bagay. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin na parang malambot na kumot. Sa unang pagkakataon sa gabing yun, hindi ko naramdamang baliwala ako. Siguro dapat na akong bumalik. Mahina akong sabi. Para man lang hindi isipin ni Eman na nawala na ako. Tumango ko si Juancho. Gusto mong ihatid kita? Umiling ako. Hindi, kaya ko na. Tumayo siya pagkatapos ay huminto. Oo, porque nakatira ka sa bahay na yun, hindi ibig sabihin na sila ang may-ari ng kwento mo. May karapatan kang isulat ito muli. Tumingin ako sa kanya. Kahit masakit? Lalo na kung masakit, sabi niya. Doon nagsisimula ang magagandang kwento. Kinuha ko ang pie at tumayo. Salamat Kuya Juancho. Para saan? Dahil ikaw lang ang hindi humihiling na lumiit ako. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, ang ilaw sa balkonahe ay bukas pa rin na parang walang nangyari. Masakit pa rin ang dibdib ko. Pero sa ilalim nito, may isang maliit na bahagi ng aking pagkatao ang nagsimulang magising. Hindi ako buo, pero hindi rin naman ako tuluyang wasak. Pagdating ko sa kanto, ang mga salita ni Juancho ay nagsimulang maglaho na parang panaginip. Hinawakan ko ang supot ng pie sa aking dibdib habang naririnig ang huni ng mga kuliglig. Hindi ko gustong pumasok. Pero si Eman, tumingin siya sa akin na parang ako na lang ang natitirang hininga sa isang silid na puno ng usok. Hindi ko siya maiiwan mag-isa sa kanila. Hindi ngayong gabi. Bumagal ang aking mga hakbang nang makita ang bahay. Ang mga halaman ay masyadong maayos ang pagkakagupit. At pagkatapos ay may nagbago sa hangin. Narinig ko ang isang mababang ugong. Hindi huni ng kuliglig, kundi isang makina. Tahimik, mamahalin. Ang tunog na yun ay hindi kabilang sa aming mga kapitbahay. Huminto ako. Nakita ko ang isang makintab na itim na luxury car na dahan-dahang huminto sa kalagitnaan ng kalsada. Tinted ang mga bintana, walang plaka na makita, walang tunog, kundi ang marahang ugong nito. Hindi ito nararapat dito. Hindi sa bahagi naming ito ng Quezon City. Tumigas ang aking katawan. Ang bawat instinct sa katawan ko ay sumisigaw na tumakbo. Ang kotse ay hindi gumalaw, hindi nag-flash ng ilaw. Nakatitig lang. Humigpit ang hawak ko sa supot habang humahakbang ako pasulong. Mabilis ang tibok ng puso. Pero habang humahakbang ako, ang bintana sa driver's side ay nagsimulang bumaba. Hindi ko na hinintay na makita ang mukha sa loob. Tumakbo ako. Tumakbo ako sa aming driveway. Nagdiningas ang aking baga. Nahulog ang supot mula sa aking mga kamay. Ang pie ay sumabog sa semento. Pero hindi ako huminto. Nanginginig ang aking mga kamay sa pagbukas ng pinto.
Salamat sa Diyos. Hindi ito nakalak. Ipinid ko ang pinto sa likuran ko at nilak ito. Napaupo ako sa sahig, sinusubukang kumuha ng hininga. Katahimikan. Kahit ang yabag ng paa sa itaas ay wala, tanging ang tunog lang ng refrigerator at ang orasan sa dining room. Ang kusina ay magulo pa rin. Tuyo na ang sabaw sa kaldero. Ang sandok na itinapon ko ay naroon pa rin sa tile na tila ebidensya ng isang krimen. Sumilip ako sa bintana. Wala na ang kotse. Walang taillights, walang galaw. Katahimikan lang ulit na tila hindi ito kailanman naroon. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yon, na baka naliligaw lang o sinusubukan lang ang bagong sasakyan. Pero sa kaibuturan ko, alam kong hindi iyon kapitbahay. Hindi iyon nagkataon lang. Isang babala yon na nakabalot sa katahimikan. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay nang tumayo ako at dinobel ang lock. Naglakad ako ng patyad sa pasilyo, patungo sa hagdan. Ang puso ko ay kumakabog sa bawat langit-ngit ng kahoy sa ilalim ng aking mga paa. Mas malamig ang pakiramdam sa loob ng bahay kaysa kanina, na tila hinigop ng pag-aaway ang lahat ng init at nag-iwan ng alingaw-ngaw ng isang masamang bagay. Sa itaas ng hagdan, bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Eman. Sumilip ako sa loob. Tulog na siya. Nakabaluktot sa ilalim ng kanyang kumot. Ang muka ay may bahid pa rin ng luha. Ang kanyang pinalambot na laruang giraffe ay nakayakap sa kanyang braso, gaya ng dati kapag siya ay natatakot. Hindi ko siya ginising. Dahan-dahan ko lang isinara ang pinto. Sa loob ng sarili kong kwarto, umupo ako sa gilid ng kama at tinitigan ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Ang batang babaeng nakatingin sa akin ay hindi mukhang na isang taong susundan ng isang mamahaling sasakyan. Mukha siyang maliit, tila hindi nakikita. Sinabi ko sa sarili ko na ligtas ako, na nakalak ang mga pinto, na walang lalapit dito para sa isang taong katulad ko. Pero ang pagkabalisa ay gumapang sa aking mga buto at tumangging umalis. Humiga ako nang hindi pinapatay ang ilaw at hindi ako nakatulog. Halos heting gabi na sa maliit kong kwarto sa itaas sa Quezon City at ang tanging ilaw ay mula sa lampara sa tabi ng aking kama. Ang malambot na dilaw na liwanag ay halos hindi na itataboy ang mga aninong nakakapit sa dingding. Hindi pa ako nagpapalit ng damit. Hindi pa ako nakakatulog. At siguradong hindi ko pa naihihinto ang pag-iisip sa sinabi ni tatay. Bakit ka pa ba namin itinira? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang sirang kampana sa loob ng aking dibdib. Dahan-dahan kong inabot ang drawer sa tabi ng kama na tila ang pagkilos na yon ay nangangailangan ng iba yung lakas ng loob. Sa loob, nakatago sa ilalim ng mga lumang birthday card at isang kupas na litrato namin ni Eman sa isang perya ay isang velvet na kahon na kulay madilim na asul. Hinawakan ko ito sa aking mga kamay ng mahabang sandali bago ito binuksan. Agad na sumalamin ang liwanag sa relo. Makintab, pilak, malinis ang mga linya. Ang uri ng simpleng karangyaan na hinahangaan ng aking ama tuwing nagbabasa siya ng mga magazine na hindi niya naman aming gusto niya. 6 na buwan akong nag-ipon para rito. Nagtatrabaho ng extra shifts sa karinderya, hindi nagtatanghalian, at naglalakad sa halip na sumakay ng jeep o bus. Hinuplos ko ang malamig na metal gamit ang dulo ng aking daliri. Siguro sapat na ito sa wakas. Bulong ko sa tahimik na silid. Sapat na para tingnan niya ako ng magkaiba. Sapat na para itigil ang mga biro. Sapat na para patunayan na hindi lang ako ang batang babaeng itinira lang nila. Napalunok ako ng malalim at maingat na inilagay ang relo sa isang maliit na gift bag na itinago ko sa aking closet ilang linggo na ang nakakaraan. Naglagay pa ako ng tissue paper, puti, malutong at malinis. Mukhang hangal ang ganitong seremonya,
para sa isang bagay na malamang ay wala namang mababago. Pero ang pag-asa ay isang matigas na bagay, kahit na ito ay bugbog na. Umupo akong D4 sa aking kama, nakatitig sa bag. Inisip ko ang party bukas, ang mga kamag-anak, ang inihaw sa likod bahay, ang pekeng tawa ni nanay, at si tatay na tilahari sa kanyang trono. Inisip ko ang paglapit sa kanya. Happy birthday, tatay. Siguro ngingiti siya. Siguro tatango siya. Siguro, baka lang, sasabihin niyang, "Salamat, Althea." Sumikip ang dibdib ko sa isiping iyon. May mahinang kumatok sa aking pinto. "Ate!" Ang maliit na boses ni Eman ay narinig ko. Kailanman ay hindi niya ako tinawag na Althea. Ate lang, natili sa kanya ako. "Pwede kang pumasok," mahina kong sabi. Pumasok siya. Yakap ang kanyang pinalambot na giraffe. Ang mga mata ay namumula pa rin mula sa pag-iyak kanina. "Galit ka pa ba?" Pinilit ko ang isang maliit na ngiti. "Hindi sa'yo." Umakyat siya sa aking kama at tumabi sa akin. Pinagmamasdan ang gift bag. "Para kay tatay ba yan?" Ooh. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ang sinabi niya, nagatubili ako. Pagkatapos ay tumango. Kumunot ang noo ni Eman. Bakit? Dahil gusto ko pa rin na piliin niya ako. Dahil pagod na akong maramdamang madaling palitan. Dahil hindi ko alam kung sino ako nan hindi sumusubok. Sa halip, ang malumanay kong sinabi ay, dahil kung minsan ang mga tao ay nagsasalita ng mga bagay na hindi naman nila sinasadya. Hindi mukhang kumbinsido si Eman. Hindi siya mukhang hindi seryoso. Ang katapatan sa kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa anumang sinabi ng aking ama. Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang na maging mas maayos ang bukas. Inabot niya ang aking kamay at piniga ito. Mas maayos ka na, ate. Tumawa ako ng mahina. Kailan ka pa naging ganyan kapantas? Nagkibit balikat siya. Nag-obserba ako sa mga tao. Pareho pala kami. Sumandal si Eman sa aking balikat at sa isang sandali, hindi ganoon kabagsik ang pakiramdam sa bahay. Pakiramdam ko ay maliit lang ito, marupok, tila isang bagay na maaring gumuho kung may hihinga ng malakas. Sa tingin mo, magugustuhan niya? Mahina akong tanong. Ang relo? O siguro kailangan niya mabulab para hindi yun magustuhan. Napangiti ako doon. Matapos yung bumalik sa kanyang kwarto, muli akong nahiga. Ang gift bag ay nakapatong sa aking mesa kung saan ko ito makikita. Ang puso ko ay tila isang tightrope walker, nagbabalance sa pagitan ng pag-asa at kahihiyan. Ang isang bahagi ko ay alam na ang isang regalo ay hindi mababago ang kasaysayan. Pero ang isa pang bahagi, mas maliit, mas malambot, ay naniniwala pa rin ang bukas ay maaaring magbago ng lahat. Na baka kung susubukan ko pa ng isang beses, hindi ko na mararamdamang isa lang akong ekstrang piraso sa hapag ng iba. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. At sa kung saan sa aking isipan, hindi ko maalis ang alaala ng itim na kotseng iyon. Pero ngayong gabi, pinili kong mag-focus sa relo, sa posibilidad, sa marupok at kumukutitap na pag-asa na baka lang, sa pagkakataong ito ay maging sapat na ako. Kinabukasan, ang hapon ay mainit. Ang panahon sa Quezon City ay mahilig magpanggap na tag-init ng maaga at ngayong araw ay pinili nito ang alinsangan at init. Nakatayo ako sa gilid ng aming likod bahay na naka-lavender na bestida na pinili ni Eman para sa akin kaninang umaga. Mukha kang mabait, sabi niya. Siguro hindi niya alam kung gaano kalaki ang kahulugan yun sa akin. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang mga silya ay nakakalat sa bagong tabas na damo.
Si Tia Meling ay nakatatlong baso na ng alak at nagsasalita tungkol sa politikong hindi niya naman naiintindihan. Ang pinsan kong si Tino ay ipinagmamayabang ang kanyang bagong drone na umaaligid sa itaas namin na parang tamad na bubuyog. Si nanay ay pabalik-balik sa mga bisita, dala ang pitsyel ng palamig at ang kanyang pamilyar na peking niti. Pero halos hindi ko napansin ang lahat ng iyon. Hawak ko ang gift bag na tila gawa ito sa kristal, maingat na nakatago sa aking gilid. Nananalangin na wag may upi ang tissue paper. Nananalangin na wag pangpawisan ang aking mga kamay sa papel. Si tatay ay nandun sa inihawan siyempre. Ang kanyang trono. Nakasuot ng navy blue na polo shirt, may hawak na sipit sa isang kamay at beer sa kabila. Tumatango at numingisi na tila isang hari sa harap ng kanyang mga sakop. Pinanood ko siya mula sa malayo habang binabati siya ng mga tao na tila isa siyang lokal na artista. Bagay sa iyo ang 60, Ramon. Anong sikreto mo? Uling o gasul? Ikaw pa rin ang boss, ah? Gustong-gusto niya yon. Lagi niyang gustong-gusto yon. Binaligtad ang aking sikmura. Naghintay ako ng sandaling tahimik sa usapan. Isang puwang kung saan mag-isa na lang siya sa wakas. Pero wala. Puro tawanan ng mga kaibigan at pamilya na tila walang anumang mali sa mundong ito. Na tila isa kaming perpektong pamilya. Na tila bahagi ako nito. Pero hindi. Hindi talaga. Althea, ang boses ni nanay ay pumutol sa ingay. Gusto mo na bang ibigay sa tatay mo ang regalo mo ngayon, anak? Bago namin ilabas ang cake? Biglang nga sa akin ang lahat ng mata. Natigilan ako. Sige na, udyok niya. May nakasanayang ngiti sa kanyang mga labi. Nandyan lang siya. Nakatayo si Eman ilang talampakan ng layo. Nanunood na may malalaking mata. Nahuli ko ang kanyang tingin. Tumango siya ng minsan. Maliit pero sigurado. Napalunok ako ng malalim, humakbang pasulong, at nilakad ang 20 talampakan sa damuhan na tila isang larangan ng digmaan. Oh, sabi ko, sinusubukang magmukhang masaya. Tumingin si tatay sa kanyang balikat. Oo, may kinuha ako para sa birthday mo. Iniabot ko ang bag gamit ang 2 kamay. Ang aking mga braso ay tila naging matigas. Kumurap siya, nagulat. Meron? Oo, sabi ko, biglang naging conscious. Pinag-ipunan ko yan. Akala ko kasi, ewan ko, baka magustuhan mo. Tumahimik ang usapan sa paligid namin. Hindi lubusan, pero sapat na. Nararamdaman kong nakatingin ng mga tao. Yung sandali sa party kung saan ang lahat ay naghihintay kung dapat ba silang tumawa o manatiling tahimik. Kinuha niya ang bag at binuksan ng tissue paper na parang isang lalaking nagbubukas ng medyas sa Pasko. Walang pakialam, tila naiirita. Ginagawa lang ang nararapat. Nang buksan niya ang kahon, may mahinang bulungan mula sa malapit. Sumikat ang araw sa relo, gaya ng nangyari sa kwarto ko kagabi. Sa isang segundo lang nagbago ang kanyang muka. Pagkabigla, isang bagay na malapit sa emosyon. Pagkatapos ay kumibot ang kanyang labi. Dito mo ba ginasta ang kinita mo sa tip? Malakas yung tanong habang itinataas ang kahon para makita ng lahat. Sa mumurahing peke na ito, napatigil ang hininga ko. Hindi yan peke. Mabilis at mahina akong sabi. Tunay yan, pinag-ipunan ko. Hindi niya ako pinatapos. Ibinato niya ang kahon. Doon mismo sa harap ng lahat, sa harap ni nanay, ng mga pinsan ko, ng mga kapitbahay mula sa 2 bahay ang layo. Ang kahon na may relo ay lumipad sa hangin at lumapag sa damuhan ng may mahinang tunog. Anong klaseng basura ang ibinigay mo sa akin? Bulyaw niya. Sa tingin mo ba isusuot ko ang plastic na basurang ito? Isang singhap. Hindi ko alam kung kanino nanggaling.
baka sa akin.